Welcome back to the Desert Stars podcast, the podcast that shares real and inspiring stories of OFWs. Jason, ang ganda naman ang outfit mo ngayon. Ano to? Ito, di ba? Ito. Ganyan. Pwede pa ba yung ganyan? Samira! Samira! Ayaw mo, madam. Dagi ka, madam. Makikalas. Kabayon, Ay. good taste. Ay, sarap. Kabayon, order ka muna, kabayon. Order ka muna. Order ka muna. Bakit? Eh, pre-taste, di ba kabahin? Dumaan lang ako eh. Bakit pa orderin mo ako? Order ka muna bago matikman yung pre-taste. Our guest today is an OFW from Masbate City who found his voice through humor and heart. From creating relatable videos about OFW life to leading Team Charity Jeddah, he has made a positive impact. From raising funds for schools and families who are in need, especially in the Philippines, to inspiring others to embrace their positivity. He's been recognized by respected organizations and even the Philippine Consulate in Jeddah. Today, he is here with us to share how staying real and positive helped him rise from an introvert OFW to a community leader and a viral content creator. Welcome to the podcast, Jenson Baruga, also known as Jenson TV. Hi, this is Jenson Baruga, known as Jenson TV, a content creator here in Jeddah. How are you? How are you feeling today? Mainit sa labas. Oo nga, sobrang init sa labas. At saka, Oo. pagdating ko dito, may aircon naman, pero mas lalo akong nararamdaman ko mainit. Kinakabahan ako kasi this is my first time na ma-interview. Oh, kasama pa yung spotlight. Oo, spotlight. Parang natutunaw ako. Kinakabahan ako, kinikilabutan ako kanina lang. Parang nagre-relax lang ako, pero thank you so much for inviting me here. No, Yeah. thank you. Thank you for helping us na ma-interview ka, for helping the Desert Stars podcast as well. Okay, so punta tayo sa story mo, Jenson. Ayan tayo. Baka Okay. magkaano na tayo. No? Magkabulgaran tayo dito. Joke. Philippines. Yeah. Can you give us any background about yourself in the Philippines? How was your childhood? Paano ba? Well, actually, lumaki naman ako sa hirap. Yeah. From Masbate, sa isla, sa Ticao Island. And when I grew up talaga na yung kahirapan. So, kaya siguro yung personality yung personality ko ay malapit talaga sa mahirap kasi yun talaga yung ano ko, yung ano ng buhay namin. Mahirap ang buhay pero nagsumikap para malampasan yung ganung ano ng buhay. What inspired you to be an OFW? Ano, plano mo na ba yun ever since nung bata ka, mag-OFW ka? Or may iba kang plano? Wala, kasi ang plano ko talaga, yung plano ng parents ko maging pulis ako. Ay, Oh, charot. wow. And Okay. Well, joke lang yun. Wala sa isip ko yung pagiging yung mag-abroad or whatever. Pangarap ko lang makasakay ng eroplano nung bata pa ako. Kasi pag dumadaan sa amin yung eroplano, parang grabe yan taas. Yung parang, yung bata pa ako. Gusto ko makasakay dyan, pero hindi ko pinangarap maging OFW. Pero nung nag-work na ako sa Maynila, so doon na maraming nag-encourage na mag-abroad. So naisipan ko na parang gusto kong i-try kasi parang
hindi ko naman dinidiscourage yung mga nag-work sa Pilipinas. Pero parang naisip ko, gusto kong mag-level up din yung, yung pamumuhay ko. Tsaka yung experience Yung experience, mo. yes, oo. Iba rin kasi pagka na-experience mo mag-OFW, syempre makaka-experience ka ng ibang culture, tapos makita ka ng ibang places, di ba? Oo. Sabi ko nga, baka 2 years lang ako. Pero umabot ako ng dekada dito. Oo nga, nagbigay ka pa lang ng, ng time frame Di ba? pa. Oo. Pero masarap din naman maging OFW na malungkot. Yeah. Oo, ganun talaga. Kaakibat yung kalungkutan sa, Yes. sa pagiging OFW. Yan, it's not always happiness, di ba? Yeah. Hindi ka tulad nung iniisip. Kasi merong ganung mentality, di ba? Pag OFW ka, parang masaya lang. Kasi yun yung usual na makikita mo sa feeds ng mga, mga tao. Yes, oo. Tsaka yung parang, 2 years lang ako kasi may kailangan akong tapusin lang. Pero after 2 years, andito ka pa rin. Yes. Totoo diba? yan. Diba? Oo. Ang daming nakaka-relate na parang 2 years, 3 years lang ako. Pero umabot ka na ng 5 years, 6 years. Kasi ang dami mo pang pangarap. Yeah. Mabilis. Yeah. At ang bilis ng panahon. Oo, Sobra. totoo. Parang sa isang iglap, kararating mo lang. Kaya nga, oo. Tapos parang work ka lang ng work. Tapos sa susunod na tingin mo, 2 years na pala. Tapos yung pagbakasyon mo, tapos, pabalik na pala ako. Tapos, 1 year na pala ako dito. Babakasyon naman pala. Pero yung mga achievements mo, hindi po pa tapos. May mga may mga bagay na kailangan mo pang tapusin. Tsaka feeling ko din yun. Kaya rin tayo nagtatagal. Kasi lume-level up yung mga goals natin. Oo. Yun naman ang kagandahan doon. Totoo. Jenson, ano yung mga memories mo nung first time kang tumuntong dito sa Saudi? Ano yung mga hindi mo makakalimutan? I think yung kasi way back 2008 kasi ako dumating. Okay. Tapos, iba kasi yung suot nila kaysa atin. Yung part nakatub sila or yung different na suot na part nakadress. Tapos mahaba ang mga balbas nila. Tapos pag sinabing Middle East, talagang akala mo nakakatakot. Yun talaga ang mentality natin. Yung nasa utak natin. So, yun yung nag-sink in na sa akin na parang, pagpasok, nakakatakot, parang ganon. Pero hindi naman pala. So, yun yung nasa isip ko na parang, nakakatakot mag-Middle East. Pero hindi naman. So, Hindi nga, totoo. Yeah, oo. Hindi naman pala. Hindi pala totoo yun. Tama. Hindi totoo yun. Ano yung first job mo dito? Sa ako, sa construction. Sa construction ka? Nagpupukpok ako doon. Ay, wait, joke lang. Construction, okay. Balik tayo sa construction. Nagko-construction ka. Hindi, joke lang yun. Okay. Actually, I work in, di ba English ako? Oh my God, ang hirap naman ito. Taglish na lang, be. Taglish, wala problema. So, actually, nag-work ako sa malaking company dito sa retail. Yeah, sa clothing. Sa fashion, yes. So, kamusta? Kamusta naman yung naging work mo, yung first job mo? Ano yung pakiramdam? Is it the same as in the Philippines or doble kayo dito? Or Sobrang, laki ng pagbabago. Kasi pagdating ko dito, talagang sabi ko, ganito palang trabaho. Kasi ang ang in-apply ko talaga as salesman. Pero yung mga Pilipino, mga managers, nakita nila na, hindi ka pwede mag-salesman. Kailangan mag-work ka sa fashion. Kasi bakla daw kasi ako. alam nila? Alam nila. Pero pamen ako, oo. Okay. Sabi niya, hindi ka pwede sa mag-salesman. So, kailangan mong mag-work sa ganito. Iti-training ka namin kasi hindi ka nababagay doon. Dito ka nababagay sa fashion. So, doon, naging visual merchandising ako dito. At saka naging maganda naman ang takbo. Pero, sobrang anlaki ng adjust ko doon kasi yung doon, relax ka lang sa Pilipinas pag nag-work. Pag sinabing 8 hours ka lang doon. Pero dito talagang sobra yung adjustment ko kasi 12 hours, hindi ka pa umuwi, overnight, yung mga ganyan. Talaga? Yeah, oo, sobrang Wala kayong shifting? Kasi lalo na pag may mga hinahabol kang work. Okay. So, ganun talaga. Sa bagay, oo nga. Yeah. Okay, so okay naman yung work. Maganda naman ang company. Yes, maganda naman. yung company. Praise God. Paano mo na yung punta tayo dun sa content creating or sa sa vlogging. Paano ka nag-start? Actually, wala talaga akong balak mag-vlog. Pastime?
Wala talaga. Parang ano lang. Kasi dati nagla-live na ako sa YouTube. Nagla-live ka sa YouTube. Oo. Live streamer ako doon. Ano, game? Gamer? Hindi naman. Parang funny ano lang. Yes. Parang maskit. Oo, Ganon. parang ganun. Tapos, nawala ako doon. Tapos hindi ko naman hinanap na maging content creator. Pero, nag-upload na ako ng mga videos. Anong naisip mo? Bakit mo pinasok yung YouTube? Punta tayo sa YouTube. Sige. Kasi yun parang nung pandemic. Usong-uso ang mga pandemic. ganyan. Social media. TikTok. Yeah. TikTok muna. Tapos, yun. YouTube. So, maraming friends na nag-invite sa akin. Malaki daw kitaan sa YouTube. Ganun daw. Ganyan. So, nag-try. Pero ang ginagawa mo, streaming ng mga funny videos. videos. Kasi yung iba, everyday life, or cooking, or yung mga mga vlog na pranking, gano'n. So, wala pa sa akin yun. Wala pa. Kumbaga, hindi ko pa nalalaman na mayroon pala akong ganung talent. So, nagla-live lang ako. Ano yung unang Ano yung unang video mo? Naalala mo pa? Sa Facebook na. Sa YouTube. Sa YouTube nagla-live lang talaga ako doon. Paano? As in, Yung pindot lang. nag-comedy ako, ganyan. Hi, hello, ganyan. Arte-arte. Marami naman nanonood kasi natutuwa naman sila sa akin. Yeah. Okay. Pero dumating na ako sa point na parang napagod na ako. Ano pa? Parang na-burnout ka rin eventually. There are lots of negativity na rin kasi marami na ako na-encounter na mga... nakakakuha ka rin ng Oo, may mga friends na kasi ako doon. Okay. Different countries. Mga Pilipino din. Pero dumating na sa point na may mga negativity na. So, I don't like that way na mapunta ako doon. So, I stopped. Di ba English? Tama ba English ko? Wow, congrats. Oh my God. Taglish. Pag-usapan natin, Tagalog lang, di ba? Hindi, Taglish usapan okay na, natin. Oo. So, ayun. Tapos, nag-stop ako. Tapos, summer. Tapos, nag-try lang ako na mainit ang tubig. Pero nag-upload na ako. Yung mga views ko sa Facebook na. So, nag-upload ako ng mga videos. Tapos, minsan 100, 200 views. 500, natutuwa na ako. Oo. Di ba kasi sabi mo na burnout ka? So, paano mo naisip na bumalik uli? Parang na-miss mo lang? Well, actually, nung umalis ako dun sa YouTube, nagkaroon ako ng parang, ano nga yung tawag dun? Ano nga yung sa English yung yung parang, hinahanap mo sila, pero ayaw mo nang bumalik. Yung parang na-miss mo yung banding nila through online ng friendship, pero ayaw mo na. Oo. Parang ang hirap explain nun, nostalgia ba to? Parang nostalgic lang kasi nagre-reminisce ka dun sa mga... Pero ayaw ko nang bumalik sa kanila. Kasi sinamiss mo yung banding nila through online ng friendship. Tapos nung na yun, na-overcome ko naman yun. Nakapag-move on ako doon. Yes. Tapos nag-try na ako mag-vlog sa Facebook. Pero wala pa ako mga views. Bakit naman Facebook ka naisipan mo sunod na platform? Kasi kasagsagan din nun, na nagpe-Facebook, marami ng mga, yung Facebook may yung Reels? Oo, tapos malaki daw kitaan ulit sa Facebook. So, doon talaga natatapos yung usapan? From YouTube, napunta naman ako ng Facebook, malaki daw kitaan. So, doon kung ano yung mga extra income, pinupuntahan ko. Oo. So, nagpunta ako ng Facebook, nag-try ako, sabi ko, ano ba naman to? Bakit ganito lang ang mga views ko? 100, 200. Tapos, tuwan-tuwa lang ako sa 500. 1,000, parang gusto ko na magpalit yun sa bahay. Oo, nagpalit yun ka? Hindi naman. Ay, hindi naman. Oo. Tapos, one day, kasi syempre, Middle East mainit. Sakto summer yun, May. Napakainit dito. Parang ganito, oo. Tapos, yung labas ng tubig sa gripo, mainit. Tapos, sabi ko, ang init. Tapos sabi ko, ay wait lang, mag-video kaya ako ng ganyan-ganyan. So, sayaw-sayaw ako, ganyan-ganyan. Tapos binidyo ko yun. Tapos may background music lang ako. Arty-arty na mainit. Tapos in-upload ko yun. Nagulat ako kasi pagka-upload ko, after an hour, oh my God, ang dami kong views. 1 hour? Oo, tapos hanggang one day, the whole day. Tapos upload naman ako ng kinabukasan, 100,000. Wow. Nagulat ako dun. Oo, parang yun yung pinaka-viral mo na video. Oo, tapos kinikilabutan ako kasi naalala ko yung moment ko na bakit ako naging content creator. Tapos, tinuloy-tuloy ko na yon. So, from 5,000 followers,
hanggang, yung 5,000 followers ko, wala pa doon ng mga kamag-anak ko. Ah, talaga? Oo, di ba? Hindi Wow, sila supportive sa akin. amazing. Sorry baka hindi pa nakapalo. O, di ba ganun? So, tapos tinuloy-tuloy ko yun hanggang after 10 days, naging 20,000 followers ako. Sabi ko, hala, After one day? one week, 10 1 days, week? parang ganun, naging Still! 20,000 ako. Oo. Pero parang malaki na yun. Oh, malaki na Oo. talaga Mm-mm. yun. Oo. Tapos ang dami na, yung parang, doon ko lang din na na parang pwede pala ako mag-content ng ganon. Nagustuhan yun ng mga kapwa natin OFW, lalo na yung mga nag-work sa bahay. Oo, kasi syempre, yung mainit kasi, so alam na, relate talaga. Hindi lang, feeling ko hindi lang din nag-work sa bahay kasi it's everyday. Yeah, 'Di ba? oo. Kahit ako nakaka-relate ako, Yeah. mainit talaga yung tubig. Lalo na sa pag naliligo, ginawa ko din 'yon. Pero doon na pumasok na yung yung mga bashing ganyan. Yeah. May Bashers. basher ka pa din sa pagligo? Marami na kasi talaga? minsan yung time na parang ang hirap pala pag may basher. Mm-mm. Kasi first time mo maging content creator tas may mga basher na parang naiiyak na ako doon kasi ang dami ng mga yung mga yung masasakit. Na sinasabi. Oo. Ang tanong, totoo ba? Yung mga sinasabi, hindi. Well, sabi nila bakla ako, totoo ba 'yan? Totoo ba 'yan? So marami pa doon, sobra yung masasakit talaga. Oo, sobrang masasakit. Pero pag first timer kasi parang hindi mo kaya, hindi mo ma-take yung mga sinasabi nila. Tsaka syempre, conscious ka pa sa mga sasabihin ng mga tao. Oo, na bakit may mga ganito pala. Exactly. Oo. Iniiyakan ko yun. Ay, talaga? Umiiyak ako. Sobrang Tapos? umiiyak ako kasi ang sakit. Pero, Paano ka paano ka nagmo-move on dun sa sa iyak? inaaway ko din sila minsan. Minsan lang. Oo, pero na-realize ko na parang hindi pala, hayaan mo lang sila. Eventually, no? Oo. Tsaka mapapagod ka rin Napagod na rin Oo. ako. Pero sila, hanggang Hindi pa ngayon, rin? hindi napapagod. Oo. Mas dumadami sila. Okay lang Oo. yan. Pampadami din yan Actually, pag dumadami ang followers mo, mas dumadami ang bashers. Oo. Totoo. Sobra, oo. Pero nakakatuwa kasi nakakatulong sila. Earnings kasi yun. Oo, totoo. Hindi, tsaka, hindi naman lahat ng basher is empty words ang tinatapon sa atin. May mga bashers din na magandang gamiting guide. Kasi Yes. minsan, sila yung nagsasabi sa'yo kung ano yung mali sa'yo or kung ano yung Exactly. nakikita nila na hindi maganda. Exactly. So, siguro depende na rin on how you would look at it. Yung perspective mo, kung iti-take mo ba siya as bad or you would take it as a guidance, no? Para dun sa mga future videos mo. Di ba? Dati Pero meron din talagang iba na talagang Over. hanap buhay ata nila. Oo, sobra. Pero nakapag-adjust na ako doon. Sila, bahala na sila mag-adjust. Bahala na sila mag-adjust. Yeah. Okay. So, yung first viral mo na content is yung mainit na tubig. Yun talaga. Oo. Okay. Tapos, yun yung reaction nila na natuwa sila. Tapos, Yes. may mga nagkaroon ka rin ng bashers. Yes. Oo. Tapos, hindi mo, before ka mag-start, nung or sige, sabihin na natin na neto na nagsastart ka na, nakakuha ka na ng mga viral videos, di ka natakot na kasi nakakuha ka na ng bashers eh. Di ka natakot na parang ayoko na, parang tigil na lang natin to. Parang di ka na conscious. Sobrang ganun. Kasi may mga videos ako na parang, ay, kailangan ko mag-delete ng mga videos. Di ba kasi for Natatakot ako. for some people, Yes. may pwede siyang traumatic eh. Oo, may mga ganun. Di ba? Oo, may mga ganun. Hindi ka, dumaan ka sa ganun or hindi May naman? mga ganun ako na may dinilit ako ng mga videos. Lalo na nandito tayo sa Saudi Arabia, nasa Middle East tayo. Maraming restriction, maraming limitation talaga na kailangan bago ka mag-upload. Ano ba yung bawal? Oh, syempre. Na rin yung sign of respect, syempre din. Oo. So, may mga bagay na parang, tama ba yung in-upload ko? Parang minsan hindi ako makatulog. I-delete ko ba to? May mga ganun. Pero sabi ko, tama naman, hindi naman May mga ganung time. May mga ganun Yes, times oo. din. Pero at least you push through. Ano yung naging inspiration mo para to keep going? Siguro kasi mas marami kasi ang positive na comment. Yeah, oo. Tsaka ang naging motivation ko talaga, unang-una yung family ko kasi yung unang nag-support sa akin.
Ay, talaga? Yun ang pinaka-importante. Sobrang yung sila mama, sila papa, yung mga kapatid ko. Ano yung naging reaction nila nung nag-start ka dito? Oo, kasi unang-una, pagka nagbablog ka kasi, andun tayo sa totoo na, unang-una yung family mo talagang hindi makakaintindi, tatawanan ka pa. Oo. May times, oo. May mga totoo. ganon. Maraming content creator na yung family ang unang hindi nagsusupport Oo, sa'yo. yes, support. Pero sa akin talagang sinuportahan nila ako. Kaya siguro isa rin sa mga naging motivation ko yon. Tsaka yung yung sa dami ng mga followers ko, ang dami nagmamahal. Ang dami ang daming nag-PM sa akin na idol, I like your videos. Lalo karamihan yung mga, lalo yung mga nagwo-work sa bahay na sinasabi nila na ang daming trabaho na pinapagawa ni Madam. Sabi, ang dami naming stress. Pero pag nakita ko na sa newsfeed ko yung videos mo, sobrang nakakatuwa. Pero may mga nagpi-PM din sa akin na, idol, gumagawa po ba kayo ng TV, sirang TV? Ano ako, technician ako? May mga ganyan. May ganon. Oo, nakakaloka. Tapos meron pa magko-comment may magpipim pa ng, idol, pahingi naman po ng iPhone 11. Nakakaloka, di ba? Oo. Ay, paano ka nag-react? Wala akong iPhone, gano'n. Pwede ba na lang, ganitong cellphone? Mga demanding pa talaga sila. Talaga ba? Pero nakakatuwa yung sirang TV, papagawa sa'yo. Oo nga. Di ba? Pero pag mga mga lalaki, I spend time for them talaga mag-reply. Marami, pero pinifilter ko na yung iba. Siyempre, minsan kasi nakakatuwa din pag pinipm ka ng mga guy. Oh, syempre naman. Yeah. Pero wholesome naman sila. Oo. Dapat lang. Oo, wholesome din naman ako kasi baka Dapat lang. baka ma-post ako. Joke lang. Okay, move on tayo sa sa mga fans mo. Meron ka bang fans na yung talagang tumatak sa'yo yung niya, yung kunyari, yung message na sa'yo, yung something memorable na hindi mo makakalimutan, parang yung naging lalong nakapagpa-inspire sa'yo, yung meron kang isang moment na ganun, or maybe a lot. Yeah, oo. Actually, marami sila. Pero, na-touch talaga ako nung, nasa isa kong show. Di ba, artista? May show ako, di ba? Parang ngayon. Hindi kasi na-invite din naman kasi ako sa mga events. Tapos, lagi nila akong sinusundan. Ay, talaga? Yeah. Ang Pag sayo. pinupost ko, like, pupunta ako sa mga restaurants na may mga big events or somewhere, ganyan. Tapos, lagi silang nandun. Tapos, mag-asawa sila. Tapos, nilapitan nila ako. Sabi niya, alam mo, lagi kami nakasunod sa'yo. Pag saan ka pumunta, pag may mga show ka, lalo, pag pinupost mo, updated kami. Tapos, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kasi hindi ka lang nakakapag-inspire doon sa mga tao, doon sa good vibes mo na ginagawa mong content. Pero, napakalaking impact yung nakakatulong ka sa mga bata doon sa Pilipinas, sa probinsya. Totoo. Sabi ko, grabe, no? Thank you. Sabi ko, thank you po. Kasi, ang laking impact pala yun. Oo naman. Sobrang laking impact. Na minsan, pag gumagawa ko ng content na parang sabi ko, inisip ko, nakakahiya na yung ginagawa ko. Yung nagmumukha akong tanga. No, minsan si Samira, yung puwet ni Samira, nilalagyan ko ng unan dyan, ganyan, magmalaki lang yung puwet ko. Tapos magmukha akong madungis. Na minsan iniisip ko, sabi ko, tama pa ba yung ginagawa ko? Tapos, sabi ko, naiyak ako. Ayoko ng ganito. Kasi, minsan may mga times na pagod na ako. Ayoko na mag-content. Oo, nakakapagod Ayoko na talaga. Ayoko na mag-content. Kasi, napapagod na ako. Nakakapagod talaga. Kaya nga tinatanong kita kung meron kung ano yung mga naging inspiration mo. Kung... Yeah, may mga nagsasabi, nagtatrabaho ka pa ba? O, diba? Yeah. Oo, Sabi kasi... niya, full-time na ba yung pagbablog mo? Tapos, sabi ko, naman nagtatrabaho ako. Pero minsan may mga times na pagod na ako. Mahirap din yun, Minsan wala na akong content na iniisip ko. May content pa ba ako? Kasi
Pero hindi pwedeng pabayaan kasi may maraming nag-aabang sa akin na... Parang Yung- responsibility mo na rin na kasi alam mong maraming naglo-look forward Oo. na marami din na alam ko na siguro may mga lumalapit din sa'yo na may mga pinagdadaanan. Yes. Kasi sinasabi din nila na Kaya naiiyak ako kasi yung mga taong nagmamahal sa akin napakadami. Marami akong basher pero hindi ko kino-content. Kasi hindi mo in-expect. Oo. Kasi may mga content creator na maraming basher, kino-content nila yun para marami silang views. Pero sa akin kasi ayaw ko yung gawin sa sa page ko kasi gusto ko magbigay lang ng positive. Yes, positivity. Sa Totoo. Pero yung kasi doon, yung motivation ko, kaya pinagpapatuloy ko kahit pagod na ako. Sorry. Kahit pagod na ako, tinutuloy ko pa rin kasi mas maraming naniniwala sa akin na pagpatuloy mo lang kasi maraming at saka yung ginagawa ko to kasi marami kasing tumutulong sa akin. Marami nagbibigay ng tulong lalo na sa probinsya, yung mga bata. Isa yun sa pinakadahilan ko kaya hindi ako Pinaka-inspiration mo. Oo, kasi mahirap ang buhay sa amin. Mahirap ang buhay. Kaya tinutuloy ko yung pagtulong pagbigay ng school supplies, uniform. Sabi ko nga, hanggat andito ako sa abroad, na marami naniniwala sa akin, marami nagbibigay ng support financial. Hindi ako mag-i-stop sa pagbablog ko kasi this is for them. Tama ba yung English ko? Yes, Yeah. tama naman siya. Seryoso? Sorry. Oo. Sabi ko sa'yo, bago tayo mag-start, wag kang gaganyan kasi mababaw din ang luha ko Oo, kasi may mga din, lalo na yung pagtulong ko kasi hindi lang ito. Marami na dati pa. Lalo na yung may mga money, yung may mga parents na magbe-message sa'yo nung binigyan mo ng school uniform, tapos sasabihin, tuwan-tuwa yung mga bata kasi may bago na daw silang uniform. 2 years na nilang gagamitin yun, 1 year, 2 years. Ramdam ko yung kasi dati nanghihiram lang din ako ng mga Alam mo, sapatos, pinagdaanan mo kasi. outfit, pinagdaanan ko yun. Kaya sabi ko, every time na uuwi ako, so, may mga school ako na pupuntahan para another naman sa kanila. Ibang school naman. Ibang barangay naman ang tutulungan ko. Nakakatuwa kasi what started with just yung parang katuwaan mo lang to share positivity, hindi mo in-expect na magbo-boom siya na ganun, magva-viral siya na ganun. Tapos hanggang sa magiging parang advocacy mo na. Yes, naging ko na talaga siya. Oo. Which is doon na pumasok yung Team Charity Jeddah. Yeah, yung Team Charity Jeddah naman, nabuo yun because of my followers. Yeah. Una, kasi yun kay Hi MK Channel. Yan. One of my very top fan ko siya. Tapos, then naging friend kami. Tapos, nakasama na namin sila Ian, Gabriel TV. Tapos, yung mga naging sponsors ko. Kaya gumanda siguro ako ngayon. Sila kay Glota, sila Kim. Anyway, so, nabuo yun, yung friendship namin. Tapos, kaya nagawa namin yung Team Charity Jeddah kasi nung nasunog yung Sarawat. Doon talaga nag-start yun. Nagkaroon kami ng funds, maraming tumulong, tapos lahat ng mga Pilipino doon na nasunugan, so binahay-bahay, pinupuntahan namin, binibigyan namin ng bigas at saka grocery. So, sino nagpasimula nito? Kami talaga. Kayo talaga. Oo, kami. Parang out of the blue naisip nyo lang na we have to do something about this. Oo. Tapos nagbigay kayo ng hanggang sa na hindi doon na ba natigil yon or meron pa kayo Hindi, tuloy-tuloy pa rin. Okay. Hindi lang doon sa mga nasunugan. Kumbaga, minsan may mga OFW tayo, mga kababayan natin ng bago, group sila, galing Pilipinas. Siyempre, pag bago, nangangapa sila, hindi nila alam kung saan sila bibili ng mga pagkain. So, nag-continue kami doon. Pinupunta namin yung mga flat nila, yung mga accommodation. Binibigyan namin ng bigas. Mga ganyan. Hindi pala school supplies. Ano ba yun? Bigas at saka ang mga groceries. Needs talaga. Mga needs, mga basic essentials. Essentials. Yes. Oo. Tsaka,
may motivation kasi syempre mga lalaki, yung grupo yun sila. Kaya ka na naman eh. So, grupo yun sila. So, isa rin yun nagmo-motivate sa akin. Kaya kahit malayo pinupunta namin. Kasi Jadid, di ba? Ang layo. Talagang binabiyahe niya talaga. Hamdaniya, ganyan. Kahit saan. Pero malaking tulong yun. Yes, Kasi hindi lahat yes. ng OFW, lalo na dito, hindi lahat nakakaland ng magandang job. Hindi lahat sinuswerte. Yes. 'Di ba? Marami dito na na pumunta dito para mag-abroad para magkaroon ng magandang buhay, pero dito hirap din sila. Yes, oo. Yun. Oo. 'Di ba? Na hindi alam yan ng na mga hindi family alam. natin sa Pilipinas. Totoo yan. Maganda yun. Tapos, nung nagkaroon na kayo ng, naging grupo na kayo. Yeah. Yun din ang kagandahan kasi pagka, like, for example, sa simula kasi, pag ikaw lang talaga, mararamdaman mo yung bigat nung dala mo eh. Pero with Team Jeddah Charity, nakasama with all of your collaborators na mga kapwa mo din na digital content creators, doon mo marirealize na you are not alone. Yeah. Maganda rin kasi lahat kayo tulong-tulong, 'di ba? Yes, actually sa Team Charity hindi naman kami lahat doon content creator. Pero nandun yung hindi lang nabuo para sa charity. Pero yung as a family, ramdam mo na talagang ganyan-ganyan, chikahan. Tapos yung banding ba? Kasi kailangan din natin yan as an OFW. Totoo. Kasi dumadating sa point na pag wala tayong kakilala or na pagsasabihan, wala tayong outlet. Yung mahirap. problema natin, dun nagkakaroon tayo ng stress. Yung stress na, lagi tayong may stress, lalo na sa trabaho. Di ba sabi mo introvert ka? Yeah, oo. How did you handle it? Lalo na dito. Oo, dati parang talaga, hindi ako lumalabas. Nung naging content creator lang ako, tapos nung nakilala na ako, marami na nag-invite. Tapos kakain daw sa restaurant, sabi ko, hala, baka ako magbayad nito. Wala naman akong pera pang bayad. Oo. They're inviting me for dinner daw. Kasi kami dati, yung mga friend ko, wala naman ako masyadong friend. Pag sinabi kakain sa labas, kikibi. So, nung naging vlogger ako, ini-invite nila ako, wala sa mga bayad ako, wala namang pagkain. Yung pala libre. Oo. So, doon na nasabi ko, ganito pala, ganyan-ganyan. Yung perks. Lumabas na ako sa outside world, ganyan. Sa bahay ni kuya, na ganito pala kasaya. Na dapat hindi lang lagi kang nasabay magmukmuk. Okay lang sa Pilipinas kasi we have family. Pero dito, hindi ko naman sinasabing lagi kang lumabas. Pero as an OFW, kailangan mo talaga ng outlet paminsan-minsan. Tsaka loneliness hits differently here. Kasi mag-isa ka eh. Ano yun? Wala. English? Okay. Iba yung Char tama lang. nung ng kalungkutan sa atin. Kasi Exactly. lalo na mag-isa ka. Lalo na pag magpapasko. Yun talaga. Totoo yan. Iba pa rin talaga yung kahit nagbe-video call kayo ng family iba niyo. yung, Iba pa rin iba pa yung rin. meron talagang Totoo. interaction with the friends. Kahit papano. Okay, Jenson. Given na viral ka na. Wow. Viral content creator. Famous, di ba? Viral. Oo. So, ano yung... Buti hindi naging virus. Ay, hindi naman. Wag naman ganon. Char lang. Ano yung experience mo nung... Paano mo nalaman na na famous ka na pala? Hindi ko alam na famous ako kahit ngayon. Di ba? I mean, syempre, nakita ko kasi dun sa mga videos, minsan may nagpapapicture sa'yo. Syempre, ano yung pinakaunang, naalala mo pa? Yung pinakaunang beses na may nagpapicture sa'yo? Nung kasi, pagka lumalabas ako, merong, bago yun, mga nag-PPM na sa akin na sana makita kita, sana makapagpa-picture. Marami hanggang ngayon. Super dami nila. Marami nag-PPM, pero hindi ko naman lahat yun ma-accommodate na puntahan or whatever. Yung ganon. Pero, laging nagsisinkin sa akin. Sinkin, tama ba yan? Yes. Or sinkhole? Hindi, sink in. Sink in ba? Tama. Yung yung pag-uwi ko sa bahay, yung lagi kong, kasi sinisigawan ako ng, hoy, baklang to, Jenson TV, ganyan, Samira. Lalo na sa mga maraming tao, Naalala mo ba yung first time na may sumigaw sa'yo na gano'n? Sa airport pa uwi ako last year. Talaga? Anong naging reaction mo? Hoy, baklang to, ganyan. Tapos pagpasok ko ng eroplano, dahil may nagpapapicture, mga kabayan. Kasi pauwi din sila ng Pilipinas dito. Hindi lang sa Jeddah, may mga taga-Oman, taga-Kuwait, na yung mga tapos dito na papauwi. Sabi ko, kilala na pala ako. Anong na-feel mo?
Sabi ko, wala, sikat na daw ako. Ganyan. Ba't may daw? Oo. Kasi sa sarili ko, parang hindi ko talaga tinitake na sikat ako or famous ako. Ayaw kong You don't keep isipin it in your yun. head. No? Kasi yung famous, yun yung mga sikat na like Vice Ganda or whatever, ganyan. Sila rin na nagsasabi na, oy, Vice Ganda ng Jeddah, gano'n. Ay, wow. Oo, promise. Pero sa akin kasi, para sa akin hindi pa ako sikat. Nakikilala pa lang. Yes. Hanggang dun lang muna yung iniisip ko. Kasi hindi mo pa nilalagay yung sarili mo sa ganung na hindi mo ina-acknowledge na ganun na nga, ganun ka na. Kumbaga, inaano mo lang na hindi pa ito. Ibig sabihin, malaki pa yung goal mo. Parang ganun siguro. Kahit nag-concert na ako na, malaking factor nag-concert Oo ako. nga, congratulations. Yeah, pero nandun pa rin ako sa ground na andun pa rin ako sa level na yung thinking ko ba na ganun pa rin. Jenson, yung dati. Yan, na nagbablog pa rin, patuloy lang. Hanggang dun lang talaga, yung isip ko. Magandang mindset kasi you always keep yourself grounded. Grounded. Maingat kasi ako kaya hindi pa ako nakukuryente. Charot. Grounded. Grounded na sa lapag. Sa lapag. Okay. Kumbaga, head up high, but hindi, ibig sabihin. Joke lang. Ibig ko sabihin, head up high, kumbaga mataas na yung narating mo, pero hindi mo hinahayaan na lumaki yung ulo mo. Yung ganon. Siguro Kasi nga. meron ganon, di ba? Siguro nga, oo. Meron kakilala na ganon, for sure. May mga, Marami ako, sila. Meron, oo. May ganon minsan konting fame, or minsan nakaangat ka lang sa buhay na iba na yung tingin mo sa kapwa mo. Yeah. O kaya iba na yung asta mo. Parang ganon na, parang huyo na yung mga dati mong kakilala, di ba? Yun. Minsan nga pag sa mga maraming tao, pagka nahihiya ako na minsan, ay, wala, umalis na ako. Hindi ko sila kinibo. Yung mga ganyan. Kasi parang gusto ko lapitan ko ka pa sila. rin. O yung, hi, ganyan. Kasi minsan baka pag nag-hi ako, hindi pala ako kilala. Feeling famous naman ako, di ba? Nakakahiya yun. Wala lang, hi lang. So, hi. Minsan may time pa nga na binibiro ko na lang ng, hi, kilala niyo po ako. Ako si Jenson TV. Ganun. Dinadaan ko na lang sa biro. Pero dumating sa point na most embarrassing moment sa akin. Nung hindi pa nasusunugan sa rawat. Okay. Nag-try ako may mga pabango ako. Dati namimigay ako ng pabango. So nag-try ako sa mga diyan sa rawat dati mga empleyado or yung mga customer na nilalapitan ko na nag-interview kunyari ako. Kailan to? Parang hindi ata ako naabutan ng pabango. Oo, wala na. Kasi wala na akong pambili. Hindi, na-try ko magtanong ng, kung kilala niyo po ako, bigyan ko kayo ng pabango. Ay, hindi ako makakatanggap. May ganyan ako. Nag-try ako, sabi niya, ay, hindi ko po kayo kilala. Ouch. Oo, promise. Tapos yung bag ko, ang dami kong pabango. Kasi mamimigay nga ako. Kung kilala niyo po ako, bibigyan ko ng pabango. Walang nakakakilala sa akin. Sa Sarawat? Yes. Tapos umuwi ako noon, kasama ko yung cameraman ko. Umuwi ako noon, wala, nasad talaga ako. Nasad talaga ako kasi hindi pa pala ako kilala. Oo, hindi ko na-expect. Tapos, pero ngayon, hindi ko na kailangan gawin yun. Baliktad na kasi every time kahit pumunta ako sa Bacala, bumili ako ng something dito sa may Faisalia, magtapon lang ako ng basura, magkataon na may Pilipino na makasalubong ako. Sabihin, oh my God, nandito ka. Ano ginagawa mo dito? Malamang, nasa Jeddah ako. Dito ako nakatira, charot. Sabihin, dito lang ako nakatira. Oh, makapit-bahay pala tayo, ganyan. Magpapapicture sila. Anong parang yung unang beses na may nagpa-picture sa'yo, anong feeling? Sa liwanag, hindi nila ako na-appreciate. Pag sa dilim, nakikilala nila ako. Ha? Parang mas maganda ako sa dilim. Charot. Joke lang. Seryoso ba yun? Hindi, char lang. Nagkataon na siguro na madilim mo. Okay. Hindi, char lang. Nakakatuwa. Kasi ngayon, recognize na talaga ako. Oo, sobrang nakakatuwa. Pero, na-appreciate ko talaga yun. Pa-picture naman kami. Ganyan. Nakakatuwa. Yun. Okay, next question tayo. Ito naman, para to sa mga taong gustong magsimula, pero natatakot. Yung hindi pa kasi alam naman natin na maraming may gustong sumunod sa kung ano yung uso, or maybe talagang gusto talaga nilang gawin yun. May passion sila para doon, pero natatakot sila, nauunahan sila ng takot na magsimula, mag-vlog,
or ituloy yung gusto nilang gawin. Yeah. Ano yung pwede mong maibigay na payo sa kanila para ma-overcome yun? Well, actually, dapat kasi lagi kang positive. Yes. Unang-una, positive ka. Stay Tapos, positive. yung gagawin mo is, wag mong isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Dapat focus ka sa goal. Kasi parang don't stop dreaming. Oo. Kung gusto mo mag-vlog, lalo na sa mga bagong content creator na magsisimula pa lang, wag mong isipin na ganito, ganyan-ganyan, iniisip mo agad negative agad. Kasi, parang pangarap yan sa buhay. Kung hindi mo sisimulan, hindi mo alam yung magiging resulta. Kung sa pag-start mo ng pagbablog, na-fail, ano ba yun? Na-fail ka. Charot. Charot. Talagang ganun ang buhay. Oo, tama. Tuloy-tuloy lang. Lagi kong sinasabi yan kahit sa team namin. Sa mga kasama ko na content creator na talagang sinasabi nila, vlog ako ng vlog, wala namang views. Sabi ko, tuloy mo lang. Kasi darating din yung time na mahahanap mo yung niche, yung content mo. Yung para sa'yo. Yeah. So ngayon nakikita na niya yung resulta. Kasi hindi naman kasi yan una lang eh. I mean, nag-vlog ka ngayon, nag-start ka mag-vlog ngayon, bukas okay na. Hindi. May proseso kasi yan eh. May mga tao na instant sikat ka na agad. Pero pagbutihan mo, talagang you have to work hard. Ganun talaga ang pagko-content. Kasi marami ka pang pagdadaanan, pero kailangan talaga tuloy lang. Tuloy lang sa pagbablog. Huwag mawalan ng pag-asa. Totoo. Diba? Ganun lang yun. Hindi siya one size fits all. Kumbaga sa sapatos, hindi lahat ng content is para sa isang size lang. Iba't ibang size yan para sa sapatos. Parang naghahanap ka ng size ng sapatos na hindi naman talaga para suit para sa iyo yung yes. Yun, agree naman ako dun. Totoo nga yun. Kasi hindi naman lahat ng is one size fits all. Na pwedeng sumukat parang sa sapatos. Hindi lahat pwedeng sumukat nun kasi syempre magkakaiba tayo ng sizes ng shoe. So, ganun din ang sa pangarap mo, di ba? Hindi naman tayo lahat pare-pareho ng pangarap. And sa content creating din naman, hindi din naman tayo lahat pare-parehong bagay dun sa pagluluto or bagay dun sa pag-endorse or sa bagay sa the daily vlogging, di ba? Talagang hahanapin mo kung ano yung content na nababagay sa'yo. Kasi parang lang yan eh. Pag-start talaga, hindi mo alam na hindi pala bagay sa'yo yun. Pero darating ang time na, ito pala yung gusto ng viewers sa akin, ng followers ko. So, dun mo na itutuloy yung ipapasok na, dun ka na mag-focus. Dun sa ginagawa mo na gusto ng viewers. Tsaka kung dun ka masaya, kung yun ang gusto mo. Yes, exactly. Kung gaano ba kalalim yung pangarap mo na yun, 'di ba? Or gaano siya kababaw para isang tabi mo. Exactly. 'Di ba? Kasi if you really want something, you have to go for it. Yes, exactly. Yun. It will not happen today, but it might happen tomorrow. Oo, at saka kung saan ka masaya sa ginagawa mo, dapat yun ang gawin mo. Totoo. Huwag kang gagawa ng isang content na napipilitan ka lang. Yes. Okay, so next one. Our last question for you, Oh my God! Jensen. Ito na talaga. Natapos na. Hello. Ayan. Okay. So, our next one is, what is next for Jensen TV? Well, actually, siguro, maraming aabangan. Ay, talaga? Oo. Kasi, para naman, dagdagan natin ng, excitement. Excitement? Excited? Excitement. Okay. Excitement ba? Tama. Sorry. Mamili kayo, bahala kayo dun. Mag-adjust kayo. Char. Okay. Siguro after vacation na lang. Yes. Yes. Kasi magbakasyon muna ako. Magbabakasyon din ako. Muna ako doon. Oo nga. Oo. So, siguro pagbalik ko, maraming aabangan po ang Jensen TV. Of course, lalo na si Samira, magkakaroon tayo ng mga panibagong character. Siguro magkakaroon ako ng story. Yung Samira. Paninindigan ko na talagang pagiging Samira. So, hindi lang Kala ko mag-evolve si Samira. Oo, hindi na lang yung mga random videos. So, I think
kailangan natin mag-level up para hindi naman manawa yung mga viewers natin and followers. So, mas maganda yung maraming aabangan. Para naman mas masaya. Oo. Tsaka, hindi naman porket na-achieve mo yung isang success, ibig sabihin doon ka natitigil. Exactly. Dapat Siyempre, you laging, always have to go one step higher. Diba? Hanggat kaya. Diba? Yes. Oo. Jensen's story reminds us that success doesn't always come from chasing fame. Sometimes it comes from doing good, spreading joy, and staying real. From an OFW making funny videos in his spare time, to becoming a voice of hope, a community leader, and a builder of support through Team Charity Jeddah. His journey shows the power of using your platform with purpose. To anyone out there who wants to start something, whether it's content or a cause or simply just a conversation, don't wait. Be the voice that uplifts. Be the energy that encourages. And just like Jensen, start with what you have wherever you are. Thank you for joining the Desert Stars podcast. Keep on shining.